Hi guys, today share ko sa inyo my June 2026 perfume favorites. Late na guys, kung alam nyo lang anong oras na. Today is only June 15. Hindi pa tapos yung month of June, pero gagawin ko na tong video na to. May mga nagamit naman na akong madami-dami. Kasi aalis kami, so gusto ko nang tapusin tong video for June. Hindi ko nga lang alam kung kailan ko may edit tong video na to, pero yung the rest of the month, siguro ihahalo ko na sa month of July. So unahin muna natin tong bagong labas na perfume from Bulgari. Actually, hindi naman talaga siya sabihin nating bago. Ni-reformulate, sabihin na natin, ni-relaunch nila. So, pakita ko muna sa inyo yung luma. Yung luma nila is itong Eau Parfumé. Parehas lang naman silang Eau Parfumé, nakalagay din sa box. Othé Blanc. This is only Eau de Cologne. Ayan siya. Ito yung 75 ml. Ang dami pang laman nung bottle ko. Bihira ko siyang gamitin kasi back in the day, before pa lumabas yung mga Lelabo, yung mga Byredo na perfumes, ito talaga yung ginagamit sa mga hotels. Siya yung mga body wash, shampoo, hand wash. Amoy hotel talaga siya. And then of course lumabas na yung ibang mga brands, no? So yun na yung mga ginagamit. Pero because of my age, na-associate ko yung amoy niya sa hotel or mga spa. Ngayon, nilabas na nila tong Tay Blanc. Same lang sila ng amoy para sa akin. And this is now Eau de Toilette. So pagtabihin ko silang dalawa, wala ka na yatang mabibiling Eau de Cologne, I think. Parang lahat yata ginawa na nilang Eau de Toilette. And ganito yung cap nung luma. Ganito naman yung cap nung bago. Para siyang marble. So, yun nga, magkaamoy naman sila para sa akin. Medyo lumakas lang ng konti itong bagong formulation, yung Eau de Toilette, yung Thay Blanc. Halos parehas lang, mas pinalakas lang. Clean tea sa mga fan nito dati. And at one point yata nawala to sa market. I'm not really sure or baka wala lang masyadong stock dito sa Pilipinas. Ayan, makakabili na ulit kayo kasi eto na siya. Eto na yung bago. Same smell lang. Clean lang siya na parang tea scent. Very calming. Soft lang. Lumakas lang siya ng konti dun sa Eau de Cologne pero hindi pa rin siya yung super malakas na perfume or pabango. Binili ko lang siya kasi I thought mas malakas pa siya. And yes, mas malakas siya. Paulit-ulit na ako guys. Pero still hindi siya pa rin ganun kalakas compared sa ibang mga Eau de Toilette na mga perfumes. Pero kung gusto ninyo ng mga quiet perfumes, yan. Okay pa rin siya yung Eau de Toilette. Etong next, parang feeling ko nung ginamit ko siya, hindi ko siya masyadong na-enjoy kasi sobrang init. Alam niyo naman, this is woody, powdery na super soft. Pero kasi ang warm ng amoy niya, parang even though medyo quiet siya, this is Hints pala by the way, the pillow. Kahit na parang ang soft lang niya, powdery, quiet. Parang mas maganda pa rin siya pagka sa medyo mas malamig na weather or sabihin nating naka-air conditioned na room. Ginamit ko kasi to, nag-grocery ako and even sa mga groceries ngayon, ang hina ng aircon sa mga mall, sobrang init guys. And although mabango siya, tong The Pillow, hindi ko siya masyadong na-appreciate. Although I like it, pero nagkamali ako na hinila ko siya nitong month of June. Mas maganda ilabas ko siya ulit siguro pagka etong mga tag-ulan na yung medyo mas malamig-lamig ng weather. Etong month of June or at least halfway nitong June, parang halos lahat yata ng nahila kong perfumes, yung mga medyo quieter lang kasi pag ganitong sobrang init, gustong-gusto ko napapaligo ko yung perfumes na hindi ako nakaka-offend ng ibang tao. So itong next is another Eau de Toilette and this is the Diptyque L'Eau Papier. This is quiet, elegant, powdery, skin-like na parang amoy papel or amoy libro, amoy woody siya pero hindi siya yung sobrang strong na woody na perfume. Very comforting siya na klase ng perfume. Madali itong gamitin as your parang signature na scent. Kung gusto ninyo yung mga ganitong klase ng amoy, nako-compare siya sa Juliet Hasagan na to perfume pero kasi hindi ko masyadong gusto yun sa skin ko. Meron akong naaamoy na parang amoy gas sa Juliet Hasagan. Dito wala. Sobrang soft lang niya na skin-like. Kung quiet yung mga nauna, mas quieter to. And this is the N1 Le Rouge. Ito siya guys. Para siyang ano ba, bedtime kind of scent, after shower scent, skin-like scent lang talaga siya.
Soft lang nito na ang clean. May naamoy ako sa kanyang parang konting amoy cigar. Pero para kasi siyang hindi perfume, para siyang skincare. Ganun yung amoy niya. Para siyang yung mga Chanel na mga moisturizers, mga sprays, mga facial mist, ganyan. May pagkaamoy makeup din siya. Yung para kang nagmi-makeup na meron kang iniinom na champagne. Ganun yung amoy niya. Very light, very easy to wear. Ito talaga literal masarap ipaligo. Kasi talagang mahina lang siya. Pero you have this whiff of parang aromatherapy na klase ng scent. Dalawang bagong perfumes guys, itong huli. So unahin ko muna tong Pure Musk Blanc from Narciso Rodriguez. This is also under yung For Her na line. Malinis pa rin siya yung amoy niya. May parang sparkly sa kanya na parang 7-Up almost. And then may slight powdery siya or parang citrus akong naaamoy. Gumawa na ako ng notes nito. Gagawin ko to ng separate na review. Ang bango nito sa akin. Pero kung i-compare mo siya sa pinaka-favorite ko na Pure Musk, dun pa rin ako sa Pure Musk. Eto lang, medyo may twist lang kasi siya ng pagka-citrus, yung parang sparkliness, nung parang sinasabi ko ngang almost parang 7-Up. And then meron siyang yung softness nung musk. Maganda siya, pero I know someone na she tried this, na parehas kong mahilig bumili ng mga ganitong quiet, skin-like, clean na klase ng perfumes. Hindi niya to nagustuhan. So, sabi ko nga baka sa weather lang. Kasi nga parang yung experience ko nung Lancome na Peach and Roses, iba yung amoy niya dito sa Pilipinas, iba yung amoy niya sa Thailand. Alam niyo yon kahit na parehas na nasa Asia. Eh yung friend ko na gumamit nito, Hello Cat, nasa US siya. So baka sa weather, pero dito sa Pilipinas, total itong review ko naman mostly nandito sa Pilipinas, okay siya, mabango siya, very soft. Hindi ko naman masabing skin-like, parang clean sheets almost. Parang ganun yung amoy niya. So, etong last na perfume, again, Hello Cat, siya ang nag-recommend sa akin nito. Una, naamoy ko siya sa airport, hindi ko siya masyadong nagustuhan. I guess nagmamadali kasi ako. So, parang ang naamoy ko sa airport is parang aquatic clean lang. Very simple, which is actually gusto ko naman yung mga ganong klase ng perfumes. Pero, nung inamoy ko siya sa airport, ganun yung naamoy ko. Parang okay lang, hindi ko siya masyadong nagustuhan. And then, nadaanan ko siya ulit sa SM. At that time, although nagmamadali ako, medyo mas may time ako na mag-amoy. So, binili ko na siya. And this is yung bagong labas from Versace. And this is the Versace Crystal Emerald. Amoy, paano ko ba i-describe? Nagawan ko na rin to ng notes, guys. So, gagawan ko na lang siya ng separate na review, no? Dito sa paper, parang maaamoy mo. Sobrang fresh, pero merong citrus and powdery na lumalabas sa kanya. Actually, may incense na note to pero hindi ko sa kanya naaamoy. Ang ganda ng pagkakablend. Very soft. Ang light, pero meron siyang projection. Light na projection lang. And may konting scent trail din. Kung gusto ninyo yung mga clean, soapy na scent na may konting twist, eto bagay siya. Para siyang nag-borderline gourmand ng konti. Kasi medyo amoy lemon sorbet siya. Pero at the same time, gumuguhit yung parang amoy laundry powder. Almost parang amoy Ariel, pero hindi siya Ariel na Ariel. Sasabihin na nating Ariel na lemon sorbet scented. Parang ganun kalinis yung amoy niya. And ang sparkly niya guys, ang linis niya. Some people find it too simple. Pero sometimes, pag ganitong mainit, lalo dito sa Pilipinas, simple perfumes, yung mas madali mong mahila pagka yung summertime. So, ang ganda niya. Hindi ako naka-receive ng any compliments while wearing itong Versace na Crystal Emerald. Pero ito yung isa sa mga perfumes na I love wearing. I feel good, I feel happy pag gamit ko siya. So ayan na guys, yung mga perfumes na nagamit ko. Nitong kalahating buwan pa lang ng June, tignan natin kung ano yung mga madadala ko or magagamit kong mga samples na perfume or mabibili habang nakabakasyon kami. Eto na naman ako ayoko na munang bumili. Kasi even yung kabibili ko lang few months ago ng mga Amouage na perfumes, hindi ko pa nagagamit yun guys. So, control tayo pero tignan natin kung saan tayo dalhin habang nakabakasyon kami kung ano yung makikita kong mga brands. Alin dito yung meron kayo or naamoy nyo na gustong gusto ninyo, mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!